The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na lumipat ng pinagpapagupitan kung saan nakakilala siya ng isang barberong may karumal-dumal di umanong nakaraan. Ako si Patrick at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Ito ay nangyari nang ako ay lumipat ng pinagpapagupitan matapos magsara ng aking dating pinupuntahan. Dahil doon ay napadpad ako sa kabilang bayan at doon nakakita ng isang bakanteng barberya. Ang iba kasing pagupitan ay puno at ito ang nag-iisang hindi masyadong matao. Napansin kong isa lang ang nagugupit dito at mukhang maayos naman siya gumupit kaya pumila na ako. Nung ako na ang sumunod, ay napansin kong madaldal ang barbero na gumugupit sa akin. Nagpakilala siya bilang Mang Dingdong at matagal na siyang nagugupit. Naisip kong malamang ay onti ang nagpapagupit sa kanya dahil sa kanyang kadaldalan. Napansin kong maayos siyang magupit at magaling humawak ng gunting. Doon siya nagkwento tungkol sa mga nangyayari sa malapit sa kanyang barberya. Ayon sa kanya, ay may kasama siyang barbero na may madilim na nakaraan. Usap-usapan daw ng ilang suki niya na kalalabas lang daw ng kulungan nung bagong barbero. Nagpakilala daw itong Tatay Isko at usap-usapang nakapatay daw ito noon. Maya-maya ay sumilip si Tatay Isko at natahimik si Mang Dingdong hanggang sa umalis ito. Nagpatuloy ng pagkwento si Mang Dingdong nung umalis na si Tatay Isko at nangilabot ako sa kanyang sinabi. Ayon sa usap-usapan ay isa daw siyang serial killer at tinatanggalan niya ng anit ang kanyang mga pinapatay. Nung una ay hindi ako naniwala dahil mukhang hindi naman niya kayang gawin yon sa kanyang edad. Ngunit sinabi ni Mang Dingdong na bata pa si Tatay Isko nang nakulong. Dun ko napagtanto na marahil ay karumal-dumal nga ang naging krimen ni Tatay Isko na umabot sa puntong tumanda na siya sa kulungan bago makalaya. Nangilabot ang aking buong katawan at dun ako nagpasya na kay Mang Dingdong lang ako magpapagupit. Napaisip din ako kung babalik pa ba ako sa kanilang barberya, ngunit napagdesisyonan na baka nagbago naman na si Tatay Isko kaya iiwas na lang ako sa kanya imbis na maghanap ulit ng papagupitan, lalo na't magaan na ang aking loob kay Mang Dingdong. Sa katunayan ay sa sobrang naging malapit ako sa kanya ay madalas na dumadalaw ako sa kanyang barberya para makipagkwentuhan kahit hindi ako magpapagupit. Nung una ay nagkukwentuhan lang kami tungkol sa aming mga buhay-buhay. Ngunit napunta ang aming usap-usapan tungkol sa mga suki ni Mang Dingdong hanggang sa mabalikan namin si Tatay Isko. Habang nagkukwentuhan ay may tumatakbong suki na nagsabing may lalaking natagpo ang patay. At ang nakapangingilabot pa ay wala daw anit ang biktima. May natagpuan pang dugo ang gunting sa lugar kung saan natagpuan ang lalaki. Doon lalo nangilabot ang aking buong katawan at naisip na malamang ay si Tatay Isko nga talaga ang gumawa nito. Uuwi na sana ako ng aking madaanan kung saan natagpuan ang lalaki. Nasilip kong napalibutan ng mga pulis ang biktima at dun ko napagtantong pamilyar ang itsura nito. Dun ko naalala na siya ay isa sa mga suki sa barberya at huli itong nagpagupit kay Tatay Isko.
Sinubukan kong kausapin ng mga pulis, ngunit ayon sa kanila ay hindi sospek si Tatay Isko. Kinabukasan ay nagulat ako nang dumaan ako sa barberya ni Mang Dingdong at natagpo ang nagtatrabaho pa din doon, si Tatay Isko. Sa unang pagkakataon ay kinausap ko ito para tanungin kung nasaan si Mang Dingdong. Tinuro niya ang bahay sa likod ng barberya at agad akong sumilip. Habang papunta sa bahay ay napaisip ako kung bakit tinanggap pa ni Mang Dingdong si Tatay Isko kung alam niyang dati itong kriminal at ngayon ay nadadamay na ang iilan niyang customer. Maya-maya ay napansin kong bukas ang bahay ni Mang Dingdong. Agad akong pumasok sa loob para silipin ang kalagayan niya dahil nag-aalala ako lalo na't alam kong malapit lang si Tatay Isko. Maya-maya ay sumilip ako sa isang kwartong bukas at patuloy na nagtatawag kay Mang Dingdong. Nang pumasok ako ay nangilabot ang aking buong katawan. Dahil nakita ko sa pader ng kwarto ni Mang Dingdong ang madaming litrato ng iba't ibang lalaki na walang anit. Ang nakapangingilabot pa ay may mga nakaplastik na buhok na nakadikit sa mga litrato na tila kinuha sa mga anit ng mga biktima na kwinento ni Mang Dingdong. Dun ko napagtanto na imposibleng makalaya sa pagkakakulong si Tatay Isko kung pumatay nga siya. Ni hindi ko naisip ang posibilidad na hindi totoo ang mga kwento at ang tunay na pumatay pala ay si Mang Dingdong. Bigla akong nakaramdam ng tao sa aking likuran. Biglang nagsalita si Mang Dingdong sa aking likod at naramdaman kong tinutok niya ang isang matalim na gunting sa aking leeg. Sinabi niyang siya ang tunay na pumapatay at matagal nang nakahanda ang aking litrato sa kanyang pader. Sa takot ko ay agad akong nanlaban kahit nasasaksak niya ako sa aking tagiliran. Agad akong sumigaw ng tulong at saktong narinig ako ni Tatay Isko at tumulong na igapos si Mang Dingdong. Agad na dadampot si Mang Dingdong at doon lumabas ang tunay na kwento. Hindi bagong laya si Tatay Isko at matagal na palang madaming namamatay sa lugar nila Mang Dingdong. Ngayong lumabas na ang totoo ay alam na kung sino ang salarin sa mga pagpatay. Ang huli kong nabalitaan ay nakakulong pa din si Mang Dingdong hanggang ngayon. Naging leksyon sa akin na huwag basta-basta magtiwala sa mga bagong kakilala at alamin muna natin sa ating sarili ang katotohanan. Na baka mamamatay tao na pala ang nagkukwento kaya hindi dapat tayo agad maniniwala sa sabi-sabi lang. Lalo na sa mga kwento lang ng isang barbero.